Kami sa parking, kami sa trabaho, madaling araw, kakauwi lang ngayong umaga, +8. So sa ngayon may katuwang na si Rusin Neptune ko pagpasok sa trabaho. Dati kasi araw-araw yun ang gamit ko eh. 3 years pa lang sa akin yun, nasa 50,000 kilometers na tinatakbo. So ito na yung katuwang niya ngayon, si Lance 150. Galing kami galing akong trabaho, graveyard shift from 11 a.m. to 8. Kakauwi ko lang, kakalabas ko lang work. So ito na yung ginagamit ko ngayon sa Monday, Tuesday, and Wednesday. So yung Neptune ko na Rusi, ginagamit ko lang yun na Thursday and Friday. Pauwi na kami. Tara. Tayo. Madaling araw ang uwi. Maglakad mamaya. Nagpaalam tayo ng half day. So, pinagbigyan naman tayo. Kasi okay naman ang ating performance for the past month. So, granted naman ang ating request. So, salamat sa Diyos. At mamaya meron tayong pasalamat. Ito yung spiral na daan pababa sa parking. So, nandito tayo ngayon sa Bridgetown, Pasig, border ng Pasig tsaka ng Quezon City. Actually, ito ang building namin. Building ng ang kumpanya na ikatrabaho. So, it's about 3 a.m. na. Buhay tayo ng Binangonan ngayon. Tama tayo sa parking. Tingnan. Ano ba? Para mga vampires, madaling araw gising. Yan ang buhay ng ng mga vampira. Madaling araw gising. Habang tulog ang mga tao, gising sila. Hindi para sumipsip ng dugo, kundi sumipsip pa mo sa trabaho. Ito ang border ng Pasig sa Quezon City. Ito ang Rodriguez Avenue, mahaba So pag numeretso mo yan, Quezon City ang malakas mo. Mga kumakain, break time or lunch time. So, sa current na company na pinapasukan ko, naka 1 taon na ako mahigit. So far, okay naman. Goods naman. Tayong major complaint. Okay pa naman lahat. Sana tumagal pa ako. Siyempre, para sa kabuhayan.
Reason naman para ako nagtatrabaho ang former OFW at nagtatsaga sa Pilipinas dahil sa mga mahal sa buhay. Sana tumagal pa ako dyan para sa mga anak ko, lalo na sa mga ko. Siyempre sa asawa kong masimbag, tsaga din, nagtiti sa Pilipinas. Pwede naman sana siya sa abroad. Tutuusin, pwede naman siyang kunin anytime pag mga mahal sa buhay doon. Pero dito siya kasama ko at kasaga dahil sa sa pag-ibig. Yan. So, ito na yung way papunta na Kainta. Dire-diretsuhin ko yan, labas ko yan sa Taytay, Angono, then yung sa amin, sa Binangonan. So, ilang bayan din yung nadaanan ko bago umarating sa amin. So, ang gamit ko nga pala ngayon si Lance 150, yung ating 3 months old na motor. So, may motor pa ako isa na gumagana pa yung Neptune, pero medyo napagod na ako sa mga manual so nag-automatic tayo. So itong si Lance, napakagandang automatic pala nito. Kahit na sabihin natin gawan China, pero so far when it comes to performance, lahat goods. Wala ako nakitang negative dito. Ang ganda manakbo, sarap dalhin. Sa Bisaya hayahay nga sabi nila. Dahil wala na akong pinaproblema sa paa. Ito lang. Sa kamay, throttle lang tayo. And sa speed, walang problema. Napakaganda manakbo. Solid, ang bilis. Nagagawa nitong maka 100 kilometers per hour in 6 seconds. Ganun siya kabilis ang niya. Malakas kasi yung torque niya So hindi matagal para marating mo yung 100. Yung sa nasubukan ko na 6 seconds. Mukhang meron pang bibilis doon kung talagang pipigayin ko ng todo. And so far sa top speed naman, na-try ko na nung isang beses, madaling araw din. Doon sa may bandang Taytay. Nagawa natin yung 120 kilometers. Pero hindi pa yun talaga pigang-piga, Meron pa ibubuga Hindi pa nasusubukan. Siguro sa ibang pagkakataon, pagka libreng-libre ang daan at wala tayong kasabayan, magawa natin yun. Pero kasi magkamote, lalo na pag maraming kasabay sa daan. Diba, nag-iingat din tayo. Tatakbong pogi lang pag may kasabay tayo sa daan. So, takbong may uuwian na pamilya, kumbaga. Pero pag wala, libreng-libre yung daan, doon natin pwede subukan yun, top speed. Doon sa kaya lang natin, syempre, may kanya-kanyang kakaya na naman ng rider So, sa akin, sa part ko, dahil medyo matagal na naman ako nagmumotor, nakakaya ko na yung 120 pataas. So, yun. Mamaya, kung libre yung daan sa Taytay, tingin natin, try tayo mag-top speed. Depende sa condition sa daan. So sa ngayon 3 months na sa akin to si Lance 150. Actually ang Lance nga pala for a brief introduction. Ito pala ay gawa ng Skygo. Though Skygo is a rebrand sa Pilipinas, ang totoong brand talaga sa likod ng Skygo is Lifan. Gawang China, Pero nagulat ako, kaya nga
Kinuha namin ito mag-asawa dahil sa pagkagulat na meron na palang ganito ang Lifan or Skygo na naka-high-tech. Tignan mo naman yung yung dashboard niya. So, yan ang dashboard. Ang current na tinatakbo niya is 993 kilometers pa lang. 3 months old. Very fresh. Ang pinakamalayo na rating na neto is Laguna. So, minsan dumalo kami sa kapatid, dinalo namin yung matatandang kapatid. Ang sarap ng biyahe namin nung araw na yun kasi nga naka-automatic na ako. Masanay kasi ako sa manual so nung nag-automatic ako, mas lalo kong nasarapan dahil wala tayong problema sa paa. Kaya yung timing, hindi natin masyadong problema. Biga lang ng biga, kung libre, biga ang susunod. Pero alalay lang, syempre, pagka medyo marami ng kasabayan sila, okay, may mga kasabayan tayo. So, kung alalay, takbong 60 lang, 60. So, yun. Ang napansin ko dito, sa gas consumption, ang nakalagay sa manual kasi is 45, Pero sa napansin ko, siguro depende lang talaga sa riding style. Sa akin kasi medyo alalay naman ako pag maneho. Ang pinakamaganda nakuha kong kilometro per liter 50. So, siguro kung hindi ko masyadong titigayin, baka mas mataas pa doon. So, nakuha natin yung 50 kilometers per liter dito sa Skygo. So, mukhang okay naman. Kasi doon sa manual ito, 38 to 40 lang nakuha ko doon per litro. So, 38 to 40 kilometers. Medyo magastos ng konti. So, isa yun sa nagpa-decide sa atin bakit kumuha tayo ng automatic. Okay, aksidente. Kotse. Paano kaya yun, pang sumampa sa gutter either nakatulog yung driver o nakainom. Mabaguhan libre naman ang daan bakit hindi sa gilid na gilid mabaguhan ng driver. So yung so far happy ako sa Lance 150 na to. And sana tumagal. Based naman doon sa mga bago kasi namin kinuha to, nag-base ako doon sa mga reviews. Actually, 3 tong pinagpipilian natin. So, napagpilian natin yung una, yung Honda 160, yung Honda Click 160. Tapos, pangalawa yung Samurai ng Mitsubishi, Ano yata yun? 155cc yata yun, o 150cc. So, isa yun sa mga pinagpilian natin at saka ito. So, based naman dun sa review, okay naman si Skygo o si Lifan 150, Lance 150.
Consider din natin syempre yung base price, no? Medyo may kalakihan ng difference compare mo doon sa Click 160, kaya na-consider natin siya. So far so good naman. And sa speed niya, nakasabay na natin ang iba't ibang mga malalakas na mga motor. Gaya ng ayan, ADV. Pati yung Aerox ng Yamaha. Saka yung isa ba, yung NMAX Yamaha din. So, kaya yung sabayan. Actually, kasi nung isang beses, meron nagkakarera na ADV saka na yun na nga, medyo malakas ang hangin. So, nung minsan may nagkakarera na sabayan ko, yung nagkakarera na ADV saka NMAX sa daan, hindi ko magbarkada yun. Kasuwaan lang. Nabibiyahe ako dito sa parting ito, actually ng Taytay, sa Tikling banda. Nauna ako noong time na yun, pero biglang may sumulpot sa likod ko, dalawa, nagkakarerahan. So, timing naman, parang ganito, maluwag, walang masyadong kasabayan. So, sinabayan natin sila. Then, bibilis talaga ang takbo nila, 100 plus eh. Kaya lang, nung medyo, parang naisip ko na susubukan ko yung speed nito si Lance. Susubukan ko talaga siya. Kaya ako sinabayan sila. Ayun, nagkakabutan kami dito sa may baba. Ay malapit sa intersection sa Palengke. Sa Taytay. Iwan ko sila, ang speed nila 115 sa taas. So, naiwan sila sa speed lang ngayon. Kaya masasabi ko, kung speed lang din ang hanap mo, itong si Lance 150, hindi magpapaiwan actually. Malakas talaga, mabilis. Kung speed ang hanap mo. So, yun. Ito magugustuhan mo ito kung so, ang susubukin lang dito talaga is yung quality niya, no? Gaano katagal, gaano siya tatagal talaga. Kasi as to compare dun sa mga branded na gaya ng Honda, of course talagang tatagal yun. Kasi dati may Honda ako eh. Meron ako dati XRM, tumagal lang 15 years. So, talagang durability talaga ng Honda, dependable. So ito, susubukin natin. Baka malay natin, diba? May Rusi ako isa eh. Yung Rusi ko, Rusi na yun. Isa sa sabi nila, hindi umaasahan when it comes to quality. Pero tumagal sa akin ng almost 5 years. Buhay pa rin hanggang ngayon. At pwede ko kang gamitin hanggang sa minsan. So ito, I think okay naman kasi yung makina, malakas ang makina eh. Nararamdaman ko siya eh. Ito lang yung motor na ramdam ko yung makina eh. Kada piga ako, ramdam ko siya. So, paano matatagal? We'll see sa mga susunod na mga panahon kung gaano ba talaga siya katibay, ano. So, yun.
binangonan. Nakuha lang natin yung biyahe natin from Bridgetown, Pasig, or Quezon City, o border ng Quezon City sa ng Pasig sa Bridgetown. Within 30 minutes. Actually, dumating ako ng Pantok, wala pang 30 minutes. From Bridgetown, malas na ng 3, pasado alas 3 na yan. So, that's within 30 minutes or less.